Handa na ang mga pagkain. Sana'y masiyahan kayo sa pagkain. Ang kanina ito, sino ang nagluto nito? Lumabas ka. May problema ba sa pagkain na ito? Ikaw ba ang nagluto nito? Tumawag ng tauhan para kay Andres dalhin siya pabalik. Tumigil ka. Sino ang nagutos sa inyo na bastusin siya? Miguel Reyes, hindi ba kayo ang nagsabi na isama siya pabalik? Ang sinabi ko ay pakiusap, pakiusap. Oo, oo. Sa wakas nakita na kita, ate. Ang kapatid na babae ni Miguel Reyes, kung gayon siya ay... Patawarin ninyo kami, Panginoon. Hindi namin alam ang inyong pagkatao kanina. Tama na, lahat bumaba na kayo. Opo. Miguel, bakit ka nandito? Ate, si Papa pumanaw na siya. Ate, alam mo naman, wala talaga akong kakayahan na magmana ng posisyong ito. Ikaw ang pinakagusto ni Papa na tagapagmana. Kakapanaw lang ni Papa, ang mga matatandang iyon ay nagsimula ng magalsa. Ate, pwede bang bumalik ka? Miguel, nung umalis ako sa bahay, sinabi ko na sa'yo na ang posisyong iyon ay hindi ako interesado. Ate, Ngayon ako gusto ko lang alagaan ang aking anak na babae at mamuhay ng tahimik kasama niya. Pero, Nanay, Bumalik na ang anak kong babae. Umalis ka na agad. Huwag mo siyang sabihan. Sofia. Carlos Santos, mula ngayon, araw-araw, magdala ka ng mga tao para alagaan ang negosyo ng aking ate. Opo. Panginoon, ang inyong kapatid na babae, siya ba ang sikat na Panginoon na iyon? Pero bakit siya nandito? Ang kanyang mga bagay ay hindi mo dapat pakialaman. Sikretong alagaan mo lang siya, huwag mo siyang gambalain. Opo. Nanay, maghahain na ako. Sige, huwag kang mapagod. Mga bisita, ano ang gusto ninyong kainin? Saan mo ibinuhos yan? Pasensya na. Huwag lang punasan ng mesa. Basang-basa na rin ang pantalon ko dahil sa'yo. Bitawan mo ako. Sofia. Pumunta ka na sa kusina at bilisan ang paghahain. Nanay, hayaan mo na. Hindi natin sila kayang kalabanin. Okay lang, sige. Hoy, huwag kang umalis. Ano, gusto mo rin bang makipaglaro sa amin? Ikaw, alin sa mga kamay mo ang humipo sa anak kong babae? Parang nahawakan ko ng dalawang kamay. Ang puwit ng anak mo, ang lambot pala.
Pero, mukhang mas masarap pang hawakan ka kaysa sa anak mo. Puta, humarap ka sa akin. Sugurin nyo. Huwag kang lalapit. Tao ako ni Andres Montenegro. Kung gagalawin mo ako, sisiguraduhin kong masasaktan kang todo. Ganun ba? Huwag! Sinong may ganitong kapal ng muka? Humarap sa mga tauhan ko? Dumating na si Andres Montenegro. Patay ka na. Andres Montenegro, itong putong inang to, wala talagang respeto sa'yo. Dapat mong ipakita sa kanya ang lugar niya. Ikaw? Ikaw ang gumawa ng ganito sa tropa ko? Sa liwanag ng araw sa harap ng maraming tao, ang mga tauhan mo ang unang gumalaw sa anak ko. Sa lugar na ito, kung sino man ang gusto naming galawin, gagalawin namin. Siraan nyo yan. Ipapaalam ko sa kanya ang kapalit ng paghamon sa akin. Sinong maglalakas loob? Inspector Carlos Santos, ano pong ginagawa ninyo rito? Ikaw ba ang may balak sirain siya? Nakipag-ugnayan ka pala kay Inspector Santos. Ako, ang nakipag-ugnayan kay Elena Reyes. Bumaba ka at humingi ng tawad kay Ginoong Reyes. Hindi mo ba narinig? Ginoong Reyes. Oo, paumanhin. Ginoong Reyes, kayo po. Lumabas ka ngayon din sa aking tindahan. Umalis ka na. Salamat. Tara na. Ginoong Reyes, kung may anumang problema sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin. Ginoong Andres, huwag na nating pag-usapan pa ito. Tapos na. Imposible. Pagkamatay ng dating pinuno, ang bagong pinuno na si Miguel Reyes ay napakalapit sa kapatid ko. Agad niya itong ginawang gobernador pagkatapos umupo. Ang babaeng ito, akala mo kung sino dahil nakisama kay Carlos Santos ay nagwawala na. Kapag bumalik ang kapatid ko, si Carlos Santos wala siyang kwenta. Gusto mo siyang protektahan ng kanyang anak, di ba? Sofia. Maligayang ika-20 kaarawan, binilhan ka ng nanay ng kakanin sa kaarawan, Sofia. Sofia, bilisan mo, lumabas ka at kumain ng cake. Sofia. 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 Elena Reyes, matagal na tayong hindi nagkita, naalala mo pa ba ako? Ikaw pala. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan. Matagal ko itong pinaghirapan na ikuha ko si Sofia Reyes. Paano ko madaling pakakawalan? At sinubukan ko ang lasa na sinabi ng kapatid ko pareho. Ikaw. Tigil, Andres Montenegro. Kung gagalawin mo ang anak ko kahit isang buhok, hindi kita palalampasin.
Natatakot talaga ako. Gusto mo akong patayin? Numero 23, kalye ng mahogany hihintayin kita. Bilang paalala ng pagkakaibigan, mas mabuti kung mag-isa kang pumunta. Andres Montenegro, handa na ang lahat. Naglakas loob kang mapahiya ako, kaya't gagawin kita mamatay ng napakasakit. Nasaan ang anak ko? Elena Reyes. Talagang masunuring ka, naglakas loob kang mag-isa at sumunod ka ng mabuti. Bibigyan kita ng isa pang huling pagkakataon. Isuko mo ang anak ko. Kung hindi, bawat isa sa inyo dito ay mamamatay ng napakasakit. Ikaw lang? Elena Reyes, dito, walang makakaprotekta sa'yo. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, huwag mo akong galitin. Ano? Galit ka na agad? Kung gayon, tingnan mo ito. Bitawan mo ako. Sofia, Nanay. Nanay. Elena Reyes, gusto kong makita ang galit mo at ang iyong kawalan ng magawa. Sasabihin ko sa iyo, ngayon hindi ka makakaalis kasama ng iyong anak na babae. Gusto kong makita mo ng sarili mong mata kung paano ko pahihirapan ang iyong anak na babae. Babasagin ko pa ang lahat ng buto mo. Para paglingkuran ninyong mag-ina ako. Ito ang kapalit ng pagpapagalit mo sa akin. Sige, bugbugin ng malakas. Ang galing mong lumaban. Mag-ingat ka. Tumigil ka. Nanay. Sofia. Bitawan mo siya. Sige, yung hawak mong kutsilyo ibaba mo. Bitawan mo ang anak kong si Andres. Ano? Gusto mong iligtas ang anak mo? Pwede, pero hindi ko malilimutan yung kahihiyan na ginawa mo sa akin. Kailangan kong mapawi ang galit ko. Halika, yung kamay niya putulin mo. Huwag. Nanay. Nanay. Mas mabuti pa, gawin mo ang sinasabi ko. Huwag nanay. Huwag kang makinig sa kanya. Umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Susubukan mo pa bang lumaban?
Elenares, Sige, Sige. Gagawin ko. gagawin ko. putulin mo ang kamay niya. Nanay. Nanay. Tuloy mo. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Sofia? Huwag kang matakot. Ayos lang si nanay. Ayos lang. Nanay. Andres, pwede mo na bang bitawan ng anak ko? Kailan ko ba sinabing pakakawalan ko siya? Ikaw, gawin mo na. Kung magre-rebelde ka pa, hindi ko masisiguro kung mag-aalog ang kamay ko. Huwag mong saktan ng anak ko. Hindi ako magre-rebelde. Hindi ako magre-rebelde. Suntukin nyo. Nanay. Huwag, huwag. Nanay, hindi. Ganyan lang ba ang kaya mo? Akala ko ba ang yabang-yabang mo? Ngayon, nakaluhod ka sa harap ko. Nanay, umalis ka na, umalis ka. Huwag mo akong intindihin. Bitawan mo ako. Iniisip mo pa ang nanay mo? Isipin mo na lang ang sarili mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Andres Montenegro! Andres Montenegro, hayop ka! Kung gagalawin mo ang anak ko, Papatayin kita ng walang libingan. Nanay, Tumahimik ka? Honey, tingnan mo. Tingnan mo kung gaano kakamahal ng nanay mo. Para sa'yo, tinanggap niya ang mga suntok at hindi nanlaban. Kung paglilingkuran mo ako ng maayos, hahayaan kong mabuhay siya. tama ka. Kung wala ako, hindi mararanasan ng nanay ko ang mga ito. Hayop. Papatayin kita. Nanay, kasalanan ko ito. Inay, paalam. Sofia, huwag. Huwag. Sige na, sige na. Maligayang kaarawan.
Maligayang kaarawan, maghiling ka at ihip mo ang mga kandila. Maligayang kaarawan, anak. Salamat, nanay. Sofia. Kayo ngayon. Mamamatay kayong lahat ngayon. Mamamatay. Nakakainis, patay na pala. Patayin niyo siya, ngayon din. Sugod, lahat sugod na. Sugod, susugod na. Nanay, Uuwi na tayo, anak. Huwag mo akong titigan ng ganyan. May silbi ka pa. Hindi kita papatayin ng basta-basta. Tama, magaling nga yung nanay mo. Pero kahit gaano siya kagaling, hindi pa rin siya mananalo sa baril. Shh! Makinig ka. Dapat patay na siya ngayon. Tatay. Malapit nang maging gobernador ang kapatid mo. Huwag kang magdulot ng kahihiyan sa kanya. Naku tatay, isang maliit na may-ari ng restaurant lang yon. Hindi yan magiging problema, alam ko. Hindi ako magkakaproblema para sa kanya. Ikaw, Ayos na tatay, bukas na ang handaan ng promosyon niya. Narinig ko na darating si Miguel Reyes. Kailangan na nating umuwi at mag-ayos. Andres? Andres? Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Andres! Andres, hindi kita patatawarin. Miguel, kinidnap ni Andres Montenegro si Sofia. Tulungan mo akong hanapin kung nasaan siya. Ano, tutulungan kita, magpapadala ako ng tao. huwag ako ang kikilos. Sige. Ang galing talaga ni Andres. Humarap pa sa ate ko. Miguel, may nangyari ba kay Elena? Sabihin mo kay Carlos Santos. Tulungan agad ang ate ko. Tipunin ng lahat. Sumama kayo sa akin. At wasakin ang lumang bahay ni Andres. Opo. Ricardo Montenegro. Kakakuha pa lang ng pwesto ni Miguel Reyes bilang pinuno. Sa iyong pangalawang anak na si Javier, ganito ang pagpapahalaga.
Balita ko, darating siya mismo mamaya upang bigyan ang iyong pangalawang anak ng posisyon bilang gobernador ng lungsod ng Mengla. Ang estado ng iyong pamilya sa hinaharap ay talagang hindi ka panipaniwala. Tama, sa hinaharap sana kay Ricardo Montenegro at Gobernador Javier, huwag ninyo kaming kalimutan. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong si Javier ay magbibigay ng maraming pabor sa inyo. Ricardo Montenegro, kailan ba darating ang gobernador? Ano ba ang nagmamadali? Malapit na. Tumigil ka! Aray. Tingnan mo, ang magandang huli nitong nakaraang araw. Ang katawan, ang puwit. Ay nako, itong babae, ang ganda talaga. Kapag sawa na ako, papalaruin ko rin sa mga tropa. Ayos. Andres, lumabas ka at mamatay. Sino ito? Hindi ko kilala. Mukhang may masamang balak tong dumating. Baka isa tong napaka-importanteng tao. Andres Montenegro. Isuko mo ang anak kong babae. Andres Montenegro. Sino siya? Tatay. Siya ang ina nung malandi. Buhay ka pa pala. Matibay talaga ang buhay mo. Siya na. Nandito pa siya. Mga tauhan, itaboy ninyo siya. Malapit nang dumating si Ginoong Miguel Reyes. Huwag ninyong hayaang madumhan ang kanyang paningin. Tatanungin ko ulit. Nasaan ang anak ko? Ang anak mo dapat nasa kaman ng ibang lalaki. Gusto mong mamatay? Anong hinihintay ninyo? Sugurin nyo siya. Sugurin nyo. Gusto mong mamatay para sa kanya? Ngayon ay ang araw ng pagtatalaga sa anak kong gobernador. Huwag kang magkakamali. Kapag bumalik ang anak ko, papatayin ka niya ng walang kalaban-laban. Oo, ang kapatid ko. Malapit nang bumalik ang kapatid ko. Hindi kanya palalampasin. Kayo... Hindi na ninyo siya mahihintay. Ang galing ng babaeng ito. Talagang kahanga-hanga. Si Andres Montenegro pagkatapos mawawalan na siya ng silbi. Andres Montenegro. Ikaw pa ang mangahas na galawin ng anak ko. Nasaktan niya ang anak kong babae. Hindi ko siya pinatay. Mabait na ako ng husto. Tungkol naman kay Andres Montenegro. May batas na magpaparusa sa kanya para sa akin. Ricardo Montenegro. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ba talaga ang babaeng ito? Hindi, paano ito nangyari? At paano naman ang tungkol sa anak na babae? Ano ba talaga ang nangyari? Anong-ano ang nangyari? Isang baliw lang ito naghahanap ng gulo. Dalhin ninyo agad ang binata para gamutin. Mangahas kang galawin ng anak ko. Kapag bumalik si Javier Montenegro, tiyak na babayaran mo ito. Huling tanong ko na ito sa'yo, nasaan na ngayon ang anak kong babae? Ano ang ginagawa ninyong nakatayo lang? Tumulong kayo! Ang pangit na babaeng ito, hindi siya madaling kalabanin. Baka may importante siyang pagkakakilanlan. Anong takot? Si Javier Montenegro ay personal na itinaas ni Miguel Reyes, ang gobernador ng lungsod ng Mengla. Ang kanyang pagkakakilanlan, mas malaki kaya kaysa kay Javier Montenegro? Ako, sasabihin ko sa iyo kung mangahas kang galawin si Ricardo Montenegro ay kalaban mo na kami. Oo, isipin mong mabuti. Hindi mo kami kayang awayin. Manghas kang galawin ang anak kong babae.
Hindi lang kayong mga basura, kahit na ang hari ng langit ang dumating, gagawin ko pa ring wala siyang silbi. Tigilan mo yan! Tumigil ka. Gobernador, Tatay, anak, tulungan mo ako! Ang lakas ng loob mo. Humarap ka ng gulo dito. Pakawalan mo agad ang tatay ko. Kung hindi, papatayin kita ng walang labi. Tatay! Tatay, Ginawa ko, ano naman? Sabihin mo agad kung nasaan ang anak kong babae. Kung hindi, bawat isa sa inyo dito magkakaroon ng kaparehong wakas tulad niya. baliw na babae. Mamamatay ka ngayong araw. Javier Montenegro, Ayos ka lang ba? Siya ang gobernador ng lungsod ng Mengla. hindi mabilang ang mga taong natalo sa kanyang kamay. Grabe, natalo siya sa isang suntok lang. Ikaw. Sino ka talaga? Wala kang karapatang malaman. Sabihin mo agad kung nasaan ang anak kong babae. Mukhang gusto mong mamatay. Mga tauhan, patayin siya dito mismo. Simulan na. Tumigil kayo. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob na galawin siya ngayong araw. Tumigil ka. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya ngayon? Carlos Santos. Ako ay hinirang mismo ng mahal na Panginoon bilang gobernador ng lungsod ng Mengla. Mas mataas ang ranggo ko kaysa sa iyo. Humarang ka sa akin? Javier Montenegro. Pag-isipan mong mabuti. Hindi mo siya kayang pag-initan. Ano ba siya? Ngayon din, gagalitin ko siya. Anong magagawa mo? Kilos! Tumigil. Ang mahal na Panginoon. Talagang siya ang mahal na Panginoon, general ng panatag na bansa, general ng proteksyon ng bansa. Bakit sila narito? Mahal na Panginoon. Nakikipag-alam po sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, siya po iyon. Naggulo sa aking pagtatalaga bilang gobernador. Ang tapang niyang manggulo. At bukod pa, ako po ay inyong tauhan. Ito ay lubos na kawalang galang sa inyo. Oo nga po, mahal na Panginoon. Ang aming Javier Montenegro ay tapat na tapat sa inyo. Dapat po ninyo kaming ipagtanggol. Ate, Nakikipag-alam po kay Geng Elena Reyes. Tumayo ka na. Javier, ang lakas ng loob mo, ang posisyon mo bilang gobernador ay bigay ko. Humarap ka ng ganyan sa ate ko. Ano? Ate, ano ang gusto mong gawin? Ibalik mo ang anak ko. Pwede kitang patawarin. Sabihin mo, nasaan na ba talaga ang anak ko? Naipadala na sa auction house. Auction house? Ano, ibinenta, kamakailan lang sa hangganan, may grupo mula sa labas ng bansa na kumikilos, nagbebenta ng mga organo, nagbibili ng mga dalagita. Hindi ba kayo ayos Javier? Hindi ko inakala nakikipagsabuatan ka pala sa labas ng bansa. Ginoong Miguel, nagkamali ako, nakikiusap ako. Patawarin mo ako ngayon. Ginoong Elena, alam ko na ang pagkakamali ko. Ginoong Elena. Ay, huwag. Papatayin niya ako, huwag. Gobernador Javier Montenegro. Hindi. Gobernador na ang dapat tawag sa inyo ngayon. Ang kargamento ngayon, ayos na ayos. Nasiyahan siya sa kalakal ngayon. Sino yon? Nasaan na ang anak ko? Sino ka? Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan mo lang malaman, hahanapin kita at papatayin kita. Di swertehin ka sana. Miguel, dito ka na lang, magayos ka ng mga natira. Hahanapin ko si Sofia,
Ate, mga pinagkakatiwalaan ko silang lahat. Isama mo sila. Para harapin ang mga yon, ako lang ang sapat para sa kanila. Ang bibig nilang lahat, takpan ng mahigpit, walang dapat makaalam. Sofia, sandali lang anak, dadaling kita ng nanay mo pa uwi. Ate, nalaman ko kay Javier Montenegro na dito ang base ng organisasyon ng human trafficking. Nagbebenta sila ng mga dalagita para kumita. Mahigpit ang seguridad dito, hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Ang mga pwedeng pumasok ay espesyal na miyembro na na-verify nila. Mataas at misteryoso ang katayuan nila, pero nakuha na ng tauhan natin ang ID card ng isa sa mga miyembro. Maaari kang magpanggap bilang siya para makapasok. Ate, ang organisasyong ito ay may koneksyon sa mga politiko at kriminal. Ang mga tao sa loob ng club ay mga desperadong handang mamatay. Kailangan mong maging maingat. Miss Patricia, naalala niyo pa ba ang tema ng party ngayon? Party ngayon ang tema? Hayaan mo akong mag-isip sandali. Ate, tinatanong niya ang password ng party. Palaging nagbabago ang password niya. Ang password ngayon ay... Ay, pasensya na. Tumanda na kasi humina na ang memorya. Miss Patricia, hindi nyo naaalala ang tema ng party? Ate, 5327. 5327. Ang hirap-hirap ng tema ng party na ito. Pasensya na, Miss Patricia. Sumusunod lang kami sa patakaran. Tuloy po kayo. Sandali lang. Patricia Cruz ang iyong ID card. Ang auction house ngayon ay muling ilalabas ang balahibo. Dumating ako rito para sa kanya. Narinig ko na ang bukang liwayway ang pinakamahalaga. Isa iyong bihirang makita. At ito pa ang unang pagbebenta. Naku, hindi pa ako nakapagbid sa isang kayamanang unang beses ilalabas. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha siya. Bukang liwayway, balahibo. Ginang, mukhang interesado ka sa pinag-uusapan nila. Siyempre, nandito ako para mag-bid. Siyempre, dapat mas alam ko ang mga ibinebenta. Naaalala ko, sa imbitasyon, may mga detalye tungkol sa mga ibinebenta. Ginang, anong uri ang gusto mo? Pwede kitang bigyan ng rekomendasyon. Sa auction house na ito, muling ilalabas ang balahibo. Ang bukang liwayway ang pangunahing atraksyon. Una, pangalawa. Ginang, hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? O hindi mo talaga alam? Masyadong maarte ang amo ko. Ayaw niya. Sa mga gamit na. Mukhang ang amo mo ay isang taong may magandang panlasa. Batay sa gusto ng amo mo, ang mungkahi ko ay... Bukang liwayway. Iyon ang bagong dating na rosas. Hindi pa ito napipitas ni Numan. Malamang ay sikat na sikat yan. Oo, Ginang. Swertehin ka sana. Swertehin ka sana. Ikaw? Huwag magpa-alarma. Mas importante na hanapin muna si Sofia. Paumanhin po. Medyo masama ang pakiramdam ko. Saan po ang banyo? Nandyan lang po, pero kailangan yung magmadali. Mag-uumpisa na ang auction house. Kumusta na ang paghahanda ng mga item para sa auction? Na-deliver na po sa backstage ng auction house. Gusto kong personal na tingnan.
Sino yan? Paumanhin po, nawawala lang po ako. Kayong dalawa, pwede niyo ba akong sabihan saan po ang auction hall? Nawawala. Huwag kang gumalaw. Ma'am, Ako ba ang hinahanap mo? nakarating ka rito? Tingnan natin kung sino ka. Magsisimula na ang subasta. Benta na. Pagbati natin ang ginoong may numero 73. Sino ka talaga? Sinabi ko na, makakahanap ako sa'yo. At papatayin kita. Hindi mo kailangang malaman. Ang kailangan mo lang malaman ay makikita kita. At papatayin kita. Ikaw, Wala kang karapatang malaman. Sophia. Mga ginang, mga ginoo, ang susunod na item, ang pinakahihintay ninyong lahat, ang pangunahing alok. Bukang liwayway. Sofia, Ito ay bagong dating lamang ngayong araw dati. Wala pang kolektor ang nakapag-imbak nito. Hindi na kailangan pang magsalita ng mahaba. Ang kalidad ay walang katulad. Panimulang presyo, 10 milyon. Bawat pagtaas ng tawad ay hindi bababa sa 2 milyon. 10 milyon. 12 milyon. 14 na milyon. 18 milyon. Amo, patay na si Daniel. 50 milyon. 50 milyon. Sino yan? Ang taas agad ng taya. Interesante. Talagang interesting. 55 milyon. 80 milyon. Mukhang ang binibining ito ay talagang determinado makuha ang item na ito. May magtataas pa ba? 85 milyon. 100 milyon. 100 milyon una. 100 milyon pangalawa. 100 milyon pangatlo. Sold! Pagbati sa bidder number 188. Sandali lang. Sandali lang. Mga bisita, lahat kayo ay mga kagalang-galang kong panauhin, pero sa kasamaang palad, ngayong gabi sa ating mga nandito may pumasok na isang daga na walang modo. Baka masagabal ko ang inyong kasiyahan.
ipakilala ko sa inyo ang tunay na siyang VIP 188 na si Patricia Cruz. Kaya ang tanong ngayon, sino naman ang babaeng ito na nakaupo sa pwestong 188? Sino ba ito? Ang gusto ko lang sana ay tahimik na kunin ang anak ko. Pero sa tingin ko ngayon, kailangan ko nang gumawa ng malaking gulo. Pakawala ng anak kong babae, kung hindi, lahat ng tao dito ay mamamatay. Hindi. Nang babanta ka ba sa akin? Naiintindihan mo ba na ito ang teritoryo ko? Makikipag-away ka ba sa akin dito? Pakawala ng anak kong babae. Ang yabang mo talaga. Ang tingin mo ngayon, pamilyar na pamilyar sa akin. Katulad ng sa dalisay mong anak na babae. Pero, mas masigla pa rin. Ang anak mo. Sana mamaya masabi mo pa rin yan, may pinatay, may pinatay. Sofia. Sofia. Nasaan na ba talaga ang anak kong babae? Ikaw na ina niya, hindi mo alam kung nasaan ang sarili mong anak, hindi ka karapat-dapat. Sabihin mo sa akin, nasaan na siya? Hindi ko alam. Kung gusto mong malaman, pwede. Sumama ka sa akin, baka nasa kama siya ng ibang lalaki. Gusto mong mamatay? Miguel, dinakip si Sofia. Ito, ikaw na ang bahala dito. Ang lakas ng loob mong utusan si Miguel Reyes, ang pinuno. Sino ka talaga? Wala ka ng panahon para malaman. Gustong patayin ako? Hindi ganun kadali. Nakalimutan kong ipakilala si Eduardo Fuentes, ang number 1 na mamamatay tao sa ranking. Ang mga susunod na sandali, siya ang sasamahan sa'yo, ang iyong anak na babae, ako na ang bahala. Tumigil ka, huwag kang tatakbo. Sofia. Sofia. Huwag. Sofia, hintayin mo si Mama. Saan man ikaw naroroon, makikita ka ni Mama. Gising ka na ba? Sabihin mo, saan dinala ang anak ko? Hindi ko alam. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sabihin mo na sa akin ngayon. Maaari kong isipin na mamatay ka ng mas mabilis. Panaginip lang yan. Hindi ko ipagkakanulo ang aking amo. Saan dinala ang anak ko? Alam mo talaga kung nasaan siya, hindi mo siya mahahanap. Ayaw mong sabihin, ha? Wala akong oras para mag-aksaya sa'yo. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Ayaw mo pa ring magsalita, no? Huwag! Huwag! Sasabihin ko. Sasabihin ko na Sana ang sagot mo ay masiyahan ako. sa piging... Sa piging... Piging... Anong piging?
Hindi ba't matalino ka? Ikaw na ang maghanap. Ang buhay mo ay wala ng silbi. Miguel Reyes. Dinala si Sofia Reyes sa isang piging, imbestigahan mo agad. At saka tungkol sa auction house, ikaw na ang bahala. Ma'am, paumanhin. Magaling ang kalaban sa pag-iwas sa pagsubaybay. Nawala namin ang helicopter na yon. Sa likod ng grupong yon malamang may malaking proteksyon. Wala kaming mahanap na ibang impormasyon. Paano naman ang charity ball? May balita ba? Nalaman namin na mayroon talagang charity ball kamakailan. Pero iyon ay dating pinagkakatiwalaan ng ama. Ang charity ball na inorganisa ni Margaret Ramos. Sa grupong iyon, malamang walang koneksyon. Ma'am, baka may pagkakataon pa. Si Margaret Ramos sa mga nakaraang taon patuloy na nagtatrabaho sa charity. Unti-unting mula sa kamay ng grupong iyon, nakapagligtas ng maraming batang babae na inaapi. Ngayon ay para makalikom ng pondo para iligtas ang mga batang babae. Ang inorganisang charity ball, ang mga batang babaeng nailigtas ay darating din. Baka makakuha tayo mula sa kanila ng kaunting impormasyon. Miguel Reyes, ihanda ang kotse. Pumunta tayo ngayon. Amo. Sa wakas, dumating na po kayo, amo. Rafael Diaz, narinig ko ang auction house na pinatakbo ko sa loob ng maraming taon ay nawala sa iyong mga kamay. Amo. Paumanhin. Paumanhin po, amo. Hindi ko naman lubos na kasalanan ito. Isang ina ng kargamento ang galing ng babaeng iyon. Kahit si Eduardo Fuentes ay hindi kalaban niya. Isang babae lang, natakot ka na ng ganito? Rafael Diaz. Ang tagal mo nang sumusunod sa akin, bakit ganito pa rin ang... Hindi ka pa rin umaangat. Hindi po, amo. Ang babaeng iyon, hindi siya ordinaryong tao. Kahit si Miguel Reyes ay sumusunod sa kanyang bawat salita. Oh, yun ay talagang kawili-wili. Pero ikaw ngayon talagang nagalit ako sa'yo. Amo, maawa po kayo, amo. Ang dami kong nagawa para sa'yo. Kahit wala pong merito, nagsumikap naman ako, amo. Hindi niyo po ako pwedeng patayin, amo. Huwag, amo. May isa pa akong magandang kalakal dito. Huwag, boss, may isa pa akong magandang kalakal dito. Dalhin mo rito. Maganda nga. Ganitong klaseng kalakal, mahirap talagang hanapin. Magaling ang ginawa mo. Boss, pwede na ba kung hindi patayin? Anong patay-patay? Paano ko gagawin ang ganitong illegal na bagay? Nagkamali ako. Salamat, boss. Oo nga pala. Boss, yung mga kalakal na tumakas noon, lalabas sa charity event ngayong gabi. Tingin mo, gagawin ba natin? Ikaw na ang gumawa, pero huwag kang mag-ingay ng sobra. Oo nga pala. Alamin mo ang pagkakakilanlan ng babaeng yon. Panahon na para makipagkita sa kanya. Sa totoo lang, Bel, gusto ko lang tumulong sa mga batang babae na ito dahil napakasakit talaga ng kanilang kalagayan.
Paumanhin po sa inyong lahat, kailangan ko munang salubungin ang isang napaka-importanting bisita. Mawawala muna ako sandali. Magsaya po kayo. Sige, salamat. Sofia, sana may mahanap akong bakas tungkol sa iyo dito. Miguel Reyes, narito na po kayo. Ang huli kong pagkikita sa inyo nung napakabata pa po kayo. Hindi ko inakalang ganito na po kalaki kayo ngayon. Sino po ito? Sino po ito? Magandang araw po, Margaret Ramos. Ako po ay kaibigan ni Miguel Reyes. Pumunta ako sa charity event na ito upang humingi ng tulong sa inyo. Ang aking anak na babae ay dinukot ng isang sindikato ng human trafficking. Narinig ko pong iniligtas ninyo ang maraming batang babae. Nais ko pong makita sila. Sana may makuha akong impormasyon tungkol sa aking anak. Hindi ko inaasahan. Huwag kang mag-alala, tiyak na aayusin ko ito. Subalit sana kapag kausap mo ang mga batang babae, huwag mong hayaan silang maalala ang masasakit na nakaraan. Matapos silang mailigtas, may mga sugat sa kanilang puso. Huwag kayong mag-alala, Margaret Ramos. Mag-iingat ako. O siya nga pala, Miguel Reyes. Kapag makikipagkita sa mga batang babae mamaya, pwede bang wala kayo sa lugar? Dahil kapag nakita kayo ng mga batang babae, baka matakot sila. Sige kung gayon, magbabantay ako sa labas ng bulwagan. Napakaganda naman, pagkatapos ng piging ay aayusin ko ang pagkikita ninyo at ng mga batang babae. Maraming salamat, Margaret Ramos. At magsisimula na ang piging. Kung gayon, hindi na kami makakaabala. Huwag kang mag-alala, ang iyong anak na babae ay magiging maayos. Kung gayon, magkita tayo pagkatapos ng piging. Ate kung gayon, alis muna ako. Sa loob ng 3 taon, iba't ibang tao ang nagtinda at bumili sa akin. Labis akong naghirap. Kapag walang bumibili, nakakulong ako sa isang kulungang bakal na walang liwanag. Parang hayop. Sa kulungang iyon, marami pang babaeng katulad ko. Sofia, naranasan mo rin ba ang mga ito? Mga hayop kayo. Dapat kayong magbayad. Ginamit nila ang lahat ng paraan para wasakin kami. Kahit na nakaligtas ako, hanggang ngayon, nagigising pa rin ako dahil sa bangungot. Ngayong gabi, gusto ko lang magpasalamat. Salamat po. Ginang Margaret Ramos, kayo ang nagbigay sa akin ng pag-asa at lakas ng loob para muling mabuhay. Huwag kang magpasalamat ng labis. Ayoko lang makakita ng mga bulaklak na nasa rurok ng kanilang kabataan na nalalanta. Ikaw ang tunay na mandirigma. At salamat din sa pagdating ng lahat ng panauhin. Ang pangunahing layunin natin ngayon ay upang tulungan ang mga kahabag-habag na batang babae. At nais ko ring manawagan sa lipunan na bigyang pansin at labanan ang krimen ng pangangalakal ng tao. Sige, muli salamat sa inyong pagdating. Sana'y maging masaya kayo. Kumusta ang interview ngayon? Sana'y magawa natin ng maayos ang bagay na ito. Magtulungan tayong lahat. Mauna na ako. Huwag kang mag-alala, ma'am. Babalik ang iyong anak na babae. Salamat, Margaret Ramos. Nga pala, pasensya na sa pagiging diretso. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Sa pagkakaalam ko, si Miguel Reyes ay bihirang magtiwala sa iba. Pero ganito niya kayo tinutulungan ng buong puso. Mukhang espesyal ang relasyon ninyo. Hindi kayo ordinaryong magkaibigan, di ba? Matagal na kaming magkakilala. Si Miguel Reyes ay taong malamig sa labas pero mainit sa loob. Ganun pala. Pero talagang matalino nga yung grupo na yon. Kahit si Miguel Reyes, hindi sila mapigilan. Pero naniniwala ako na kahit gaano pa sila katalino, ang kasamaan ay tiyak na mawawala. Tama po ba? O naniniwala rin ako ng husto. Oo nga
nga pala tungkol sa biktimang babae, naasikaso ko na yon. Dadalhin kita ngayon sa receiving room. Dito po tayo. Tuloy po kayo, ma'am. Baka alam ng batang ito ang tungkol sa iyong anak. Paumanhin po, ma'am. Kakaligtas lang ng batang ito. Sa harap ng mga estranghero, kailangan pa niya ng oras para makapag-adjust. Huwag kang matakot, anak. Ang anak ko rin ay dinukot ng grupong iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari pagkatapos kayong madukot? Ay, wag mo akong takutin. Hindi mo pwedeng tanungin ng ganyan. Ang mga batang ito, sensitibo sila. Huwag kang mag-alala. Nakalaya ka na sa kanila. Ligtas ka na rito. Ma'am, hindi na niya kayang. Harapin ang ganyang direktang pagtatanong. Sige. Mag-iingat ako. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Kanina ko pa sinasabi, may anak din akong kasing edad mo. Maganda tulad mo. Pero siya ngayon, naniniwala akong maililigtas ko siya. Ano man ang naranasan niya, sasamahan ko siya. Hanggang sa maging masigla at masaya siya tulad ng dati. Kaya naniniwala akong kaya mo rin. Dahil sasamahan ka rin ng pamilya mo. Maniwala ka sa akin. Wawasakin ko ang organisasyong iyon. Ano man ang kinatatakutan mo, tutulungan kita. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat, ha? Sabihin mo na. Ay, huwag mo akong patayin. Huwag. Huwag mo akong patayin. Huwag. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Huwag. Huwag kang matakot. Ligtas dito. Walang mananakit sa iyo. Nandito ako. Basta susundin mo lang ang sinasabi ng doktor. Gagaling ka talaga. Ha? Ma'am, baka kailangan nating ipagpaliban muna ang usapan ngayon. Tulungan mo ako, isama mo na siya sa doktor. Halika na, Ali, lakad na. Puta, para lang mahuli ang putang ito, ang hirap-hirap pa. Tumahimik ka nga. Kahit ano pa man, ang putang ito, nasa atin na rin siya. Jose Martinez, kaya mo ba? Sige. Umupo ka. Pre, nanalo ako ng 48,000 pesos kahapon. 48,000 pesos. Oo nga, astig, di ba? Hindi mo alam kung gaano ako kaswerte kahapon. Talaga. Taya ko to. Gising ka na. Pero, sinong nag-utos sa'yo na magmasid ng ganyan? Kung gagalawin mo ako, dapat parusahan ka, di ba? Pinaghirapan ito ni Elena Reyes na dalhin ako rito. Hindi naman siguro direkta na patayin ako, di ba? Tulad ng sinabi ni Elena Reyes, napakatalino mo talaga. May sasabihin si Elena Reyes sa'yo. Kumusta, Miss Elena Reyes? Narinig ko, ikaw lang ang sumira sa auction house ko. Ngayon, nagkita na rin tayo. Kumusta ka, Miss Margaret Ramos?
Miss Elena Reyes, nakita na naman tayo. Ginang Elena Reyes, nakita na naman tayo. Kailan mo nalaman? Nung una. Ate, baka may pagkakataon pa. Si Margaret Ramos sa mga nakaraang taon laging nasa charity work. Unti-unti mula sa pangkat na iyon, nakapagligtas ng maraming batang babae na inaapi. Ngayon ay para makalikom ng pondo para iligtas ang mga batang babae. Inaayos na charity ball. Ang mga batang babaeng na iligtas ay darating din. Baka makakuha ako ng impormasyon mula sa kanila ng kaunting impormasyon. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sino man ang sasaktan sa'yo. Halika. Ganun pala. Pero talagang matalino ang pangkat na yon. Kahit si Miguel Reyes ay hindi sila mapigilan. Halika, batang babae, tayo na. Ginang Margaret Ramos, ang dami ng mga pagkakamali mo. Si Miguel Reyes bilang bagong nahalal na pinuno ng bansa sa grupong kriminal na iyon ay wala talagang magawa. Ikaw, isang dating ministro, ngayon ay isang pilantropo, ay bigla-biglang nakapagligtas ng napakaraming batang babae. Hindi ba't ito ay kahina-hinala? Oo nga pala. Dagdag ko lang, magaling talaga ang pag-arte mo. Pero nakalimutan mo, ang mga batang babaeng biktima at ang takot sa kanilang mga mata para sa iyo. Mukhang kailangan kong turuan ng mabuti ang mga batang salbahing iyon. Margaret Ramos, napagkakatiwalaan ka ng dating hari, naglakas loob kang makipagsabwatan sa labas ng bansa para magtinda ng mga dalaga? Ginang Elena? Ang sinasabi mo ay napakakatawa sa paningin ko. Pinahahalagahan ako ng dating pinuno pero hindi pa rin niya ibinigay ang trono kay Miguel Reyes na wala pang alam. Ang pakikipagtulungan sa labas ng bansa ay magdudulot sa akin ng malaking kayamanan at mataas na katayuan. Bakit ko pa kailangang maging tapat sa batang iyang si Miguel Reyes? Ginang Elena Reyes, hinahangaan kita. Sa tingin ko, pareho tayong matatalino. Bakit hindi tulad ng mga tagapamilyang Montenegro, makipagtulungan ka sa akin? Sumali sa inyo? Tama ka, Ginang Elena. Nasa pinakamataas ang iyong kakayahan. Sumali ka sa amin at maibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. At ipinapangako ko ligtas na makakauwi ang iyong anak na babae. Kumusta pag-isipan mo? Margaret Ramos, talagang kaakit-akit ang alok mo. Pero hindi ko kailanman ipagkakanulo ang aking bansa at hindi ko malilimutan ang aking pangako. Ililigtas ko ang aking anak na babae at papatayin ko kayong lahat. Elena Reyes, ang sagot mo ay tulad ng inaasahan ko. Pero, may isang tanong ako sa'yo. Kitang-kita, espesyal ang relasyon mo kay Miguel Reyes. Ako'y isang taong may malawak na impluensya, pero hindi ko pa rin matukoy ang tunay mong pagkatao. Kaya, sino ka talaga? Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Handa ka lang, mahahanap kita at pagbabayaran mo ito. Elena Reyes. Masyado kitang minaliit. Inaasahan ko ang ating opisyal na pagkikita. Amo, nakahanda na ang lahat, ang putang iyon. At ang kanyang minamahal na anak na babae ay magkikita na lang sa impyerno. Sige na, Rafael Diaz. Ang ipinagagawa ko sa'yo, kung may mali na naman, alam mo ang kahihinatnan. Alam. Huwag kang lalapit! Lumapit ka pa, papatayin kita! Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Sabihin niyo sa akin kung nasa ng anak ko, kung hindi, magiging kapareho kayo ng kanilang kapalaran. Nababaliw ka na. Kapag nagalit ang nasa itaas, mas masahol pa sa kamatayan.
Ayaw pang magbago. Huwag kang gagalaw. Elena Reyes, kumilos ka pa, papatayin talaga kita. Buhay ka pa pala. Mga walang kwenta talaga kayo. Dapat magpasalamat ka, nabuhay ka pa at nakakausap ako ngayon. Elena Reyes, hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Teritoryo ko ito. At ikaw lang mag-isa. Kung gusto ko lang, gagalawin ko lang ng dahan-dahan ng gatilyo. Bang! Bagsak ka agad. Pero, inutusan kami ng amo namin. Bago ka mamatay, papakita muna namin sa iyo ang iyong minamahal na anak. Ganun ba kabait ang loob ninyo? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Huwag kang mag-alala. Paano kita lolokohin? At saka, anong mapapala ko kung lolokohin kita? Sige, ibalik mo na sa akin ang anak ko. Huwag kang magmadali. Talagang napakahalaga ng iyong anak sa puso mo. Magkikita na kayo sa huling pagkakataon. Dalhin mo rito. Sofia, huwag kang gagalaw. Anong hinihintay mo? Halika na, makipag-usap ka sa iyong minamahal na anak na babae. Magkwentuhan kayo. Kung hindi ka na makakapagsalita ngayon, wala nang pagkakataon. sa tingin mo ba hindi ko makikilala ang sarili kong anak? Ang simpleng trick na ito ay talagang katawa-tawa. Nahuli mo nga ako, pero ano naman ngayon? Ito ay regalong inihanda mismo ni Elena Reyes para sa iyo. Tanggapin mo man o hindi, wala kang choice. Alis na tayo. Ganito lang ba ang kaya mo? Sino ka ba? Maari mo ba akong iligtas? Hindi ka kasama sa kanila? Tinukot ka rin ba? Tita, ikaw, maaari mo ba akong iligtas? Huwag kang matakot. Tutulungan kitang makawala. Talaga nga, walang makakatakas sa lason na usok ko. Catherine Gonzalez. Ikaw? Ikaw na nasa tabi ng Panginoon bilang tagapagtanggol na general, ay sumali rin pala sa samahang ito. Kilala mo ako? Hindi rin kataka-taka. Dahil sa katayuan ko noon, mahirap hindi malaman. Pero mas mabuti na rin. Ngayong, alam mo na ang tunay kong pagkatao. Dapat alam mo na ibang-iba ako sa mga basurang pinatay mo. Mga tao silang walang utak na mandirigma. At ako, dalubhasa sa paggamit ng lason. Walang nabubuhay na nakakaalis sa lason ko. Catherine Gonzalez. Ibang-iba ka nga sa mga basurang yon. Mas mabaho ka. Traitor sa Panginoon kasabwat ng masasama. Kung hindi ako nagtago nun, wala kang karapatan na tumayo sa harap ko at magsalita ng kung ano-ano. Ikaw. Tama nga ang sinabi ni Rafael Diaz. Hindi mo talaga alam ang kalagayan mo ngayon. Nalason ka na. Walang lunas ang lason na ito. Ikaw ngayon? Kailangan mo lang maghintay na mamatay. Sa tingin ko, ang dapat maghintay na mamatay ay ikaw. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ka nalason. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako. Amo. Ang putang iyan. Natanggap na niya ang regalo mo. Ganun ba? Ang ginang Elena Reyes, sobrang na-touch siguro. Isa yon sa pinakamahusay na hitman sa mundo. Mamamatay na siya sa lalong madaling panahon. Tama, gusto na niyang makita ang kanyang anak. Malamang ngayon,
Pinapunta ko si Catherine Gonzalez para sa kanyang huling paglalakbay, para mabawasan ang paghihirap ni Ginang Elena Reyes. Ako talaga ay isang dakilang philanthropist. Ano sa palagay mo, Rafael Diaz? Siyempre, siyempre. Hindi ka nalason. Ang kakayahan mong yan, gusto mong lasunin ako. Hindi mo kaya. Kahit hindi ka nalason, kaya kitang patayin. Elena Reyes, hindi mo ako kayang talunin. Narinig ko na may alam kang konting martial arts. Pero dapat mong malaman, ang galaw ko ay nabuo sa gitna ng mga laban ng puno ng bala. Sigurado ako, sa buong mundo isa lang ang tao na makakapagpapatay sa akin. Ganun ba? Talaga? Gusto kong malaman yung taong sinasabi mo. Sino ba talaga siya? Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Pero sana patay na siya. Pero ang swerte, yung edad mo parang katulad sa kanya. Hindi kaya yung sinasabi mo yung anak na babae ng matandang hari. Oh, tama siya nga. Noong hindi pa siya nawawala, kinatatakutan siya ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Pero hindi ako takot sa kanya. Gusto ko lang makipagtagisan sa kanya at talunin siya. Sayang lang, nang hanapin ko siya ulit na wala na siya. Kapag nakita ko siya, pira-pirasuhin ko siya. Pero, ang pinaka-importante ngayon ay tapusin ka muna. Hindi, ang teknik na ito ang pinakamagaling gawin niya. Ikaw? Ikaw kaya ay... Tama ang hinala mo. Ako nga yung sinasabi mo ang taong magiging dahilan ng pagkawala ng buhay mo. Imposible, imposible. Ikaw, hindi ba't matagal ka nang nawala na sa eksena? Paano ka naging isang may-ari ng restaurant? Wala akong kailangang ipaliwanag sa isang taong mamamatay na. Nakakatawa talaga. Ilang taon kitang hinanap. Ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay naging isang may-ari ng restaurant. Kahit hindi ako nagretiro, hindi ko sasayangin ang oras ko sa pakikipaglaban sa tulad mo. Bakit? Ako ang pinakamahusay sa mundo. Tanging ako lang sa mundo ang karapat-dapat maging kalaban mo. Simulat sa pool, ikaw lang ang itinuring kong kalaban. Kalaban? Ako si Elena Reyes, hindi ko kailanman ituturing ang isang tulad mong masamang tao bilang kalaban. Dahil ang kalaban ay iginagalang. Ngunit ang isang taong walang hiya tulad mo, ay dapat lamang maging bagay na dapat patayin. Mula nang sumali ka sa organisasyong ito nung araw na iyon, taliwas na ang kapalaran mo. Mula nang sumali ka sa organisasyong ito sa araw na iyon, nakatakda na ang masamang kapalaran mo. Hindi, ikaw! Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako, kaya kong sabihin sa'yo kung nasa ng anak mong babae. Sabihin mo. Nasa... Ang hamak na tulad mo ay hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Takbo siya! Siya ay... Wala na siyang pagkakataon na magsumbong sa inyo. Sino ka ba talaga? Kahit siya, hindi ka mapatay. Ako ay isang galit na ina lamang. Hintayin mo ako. Kahit halongkatin ko ang buong gusaling ito, hahanapin ko kayo. Papatayin kita. Sofia. Nanay. Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka pa, pasasabugin ko ang ulo mo. Ang galing mo talaga.
Kahit anong hirap ang ilagay sa'yo, nakakarating ka pa rin dito. Si Catherine Gonzalez, ang pinakamahusay na mamamatay tao sa mundo, hindi ka pa rin namatay. Ang pagkatao mo ay lalong nagiging curious ako. Margaret, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Elena, bakit ka galit na galit? Hindi ba ako dapat ang magalit? Sinira mo ang pinaghirapan ko na mga resulta ng maraming taon. Hindi ba dapat ako ang magpabayad sa'yo? Karapat-dapat lang yun sa inyo. Buisit, ano ba ang sinasabi mo? Rafael, dahan-dahan lang. Hindi mo siya kayang talunin. Pero dapat mong malaman, kahit sino pang magaling lumaban, may punto ng kahinaan din siya. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Huwag mong galawin ang anak ko! Isang tunay na kayamanan. Bawat parte ng katawan mo, parang lahat ay maaaring maging malaking pakinabang para sa akin. Elena Reyes, ano sa palagay mo? Margaret Ramos, sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mong galawin ang anak ko. Huwag kang lumapit, huwag kang lalapit. Gusto ko lang na magbayad ka para sa mga pagkakamali mo. Margaret Ramos, kasalanan ko lahat ito. Ako ang may kasalanan. Ikaw, basta payagan mo lang na pakawalan ang anak ko at makauwi siyang ligtas, ako ang maiiwan dito. Gawin mo sa akin ang gusto mo, hindi ako lalaban. Huwag, nanay. Hindi ako lalaban. Maniwala ka sa akin, hindi ako lalaban. Akala mo ba bata ako? Nag-iisa ka lang pero winasak mo ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Paano ko madaling pakakawalan ang tanging panlaban ko sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Masyado kang mapanganib, hindi kita kayang saktan. Pero ang anak mo, mukhang masunurin. Huwag. Gusto ko... Nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa'yo. Siya na ang sasalo ng lahat ng ito para sa'yo. Nanay. What? Huwag. Hahaha. Miss Reyes, ang lagay mo ngayon ay gusto ko. Mama. Sofia, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nandito ang mama mo. Mama, natatakot ako. Huwag kang umiyak. Huwag kang matakot. Maganda ang pagmamahal ninyong mag-ina. Nakakatuwa talaga. Talagang magaling kang mama. Dahil isa akong mapagkawang gawa. Dahil sa pagmamahal ninyong mag-ina, payag ako na magpaalam kayo. Mama. Rafael, mag-ingat. Matalino siya. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, amo. Kapag gumawa siya ng kalokohan, babaril ko ang ulo niya. Mama, tulungan mo ako. Mama. Sofia, huwag kang matakot. Kasama mo ang mama mo. Walang mangyayaring masama sa atin. Sinasamantala mo ang kabaitan ko. Nakakainis talaga. Nanay. Huwag kang matakot. Halika. Elena Reyes, napakagaling mo. Hinahangaan din kita. Pero ngayong araw na ito, kailangan mong mamatay dito. Hindi.
Hindi ito ang mangyayari. Margaret Ramos, ito ang nararapat sa'yo. Margaret Ramos, ito ang nararapat sa'yo. Aray! Nanay! Sofia. Nanay! Nanay, kinilabutan ako. Susunod na ako palagi, nanay, paumanhin. Huli na ang dating ko, anak. Paumanhin? Ate, ang mga natitirang miyembro ng grupo ni Margaret Ramos ay tuluyan ng nawalis. Ang mga nasa labas ng bansa ay hindi na siguro maglalakas loob pang manggulo. Ate, ikaw ang dahilan kung bakit nagtagumpay tayo na puksain ang organisasyong ito ng tuluyan, kung hindi ang posisyon bilang pinuno. Miguel. Kung ako sa iyo, ang posisyon ng pinuno ay... Miguel, ang mga sinabi ko hindi ko na uulitin. Naniniwala ako sa'yo, anak. Naniniwala rin ako sa'yo. Naniniwala akong kaya mong pamahalaan ang lahat ng ito. Ate, hindi ko bibiguin ang inaasahan mo sa akin. Kung gayon, ano ang plano mo kay Sofia? Kami? Uwi na kami sa ating bansa. Doon, ang pinakaligtas na lupain. Sige, kapag may pagkakataon ako, dalawin ko kayo. Ma, sino ka ba talaga? Kahit si Miguel ay iginagalang ka, hindi kaya ikaw ay isang nakatagong malaking tao? Ko ay ang iyong ina.